guys! Welcome back to my channel. I am Betty, and for today's video ay i-share ko sa inyo kung paano kumuha ng passport kung ikaw ay isang married woman. Either new application or a renewal. Ayan. I want to greet all of you guys a happy new year. Ngayon lang ako nakabalik. Okay, so yeah, if you're new to my channel and you haven't subscribed yet, please like and subscribe. Ayan, so ano nga ba ang mga requirements or kailangang sundin kapag ikaw ay kukuha ng passport kung ikaw ay isang married woman? Ayan, last November, kumuha ako nag-renew ako ng passport sa Mega Mall. And doon yung pinili ko kasi doon ko kabisado. Ayan. So, last November, kumuha ako ng aking passport or nag-renew ako ng aking passport as a married woman. Ayan, pinalitan ko rin yung aking surname. Share ko sa inyo kung ano yung mga ginawa ko. Sa pag-fill up guys ng accomplished application form na yan, ang ilalagay nyo sa last name, yun na yung, kung gusto nyo gamitin yung apelyido na inyong asawa, ay yun na yung inyong ilalagay sa last name. Sa middle name, syempre, yun yung dati mong surname. And then sa first name, yun yung pangalan mo. I-update mo din yung iyong civil status. So, from single to married. Ayan. And then, ito yung maraming question, okay? Yung sa signature, kailangan ba magpalit ng signature once na ikaw ay nagpalit din ng iyong surname? Ang answer dyan, guys, ay no. Hindi compulsory, okay? Na magpalit ng signature once na ikaw ay married na at gusto mong gamitin ang apelyido ng iyong asawa. Ano yung aking signature doon sa old passport ko ay same pa rin ang ginamit ko. Hindi ako nagpalit, okay? For me kasi it is very inconvenient na magpalit ka ng surname ay ng signature, okay? Kasi papalitan mo yon sa lahat, sa bank, sa office mo, sa SSS, sa PhilHealth, sa Pag-ibig. So, mag-change ka doon ng signature. And then, other government agencies. So, but nasa sayo pa rin yan, guys. Kung ano ang gusto mo, syempre, malaya ka na gamitin kung ano ang gusto mo na signature. Okay? So, ayun lang yung suggestion ko. Kung ayaw nyo ng hassle, ay wag na kayo magpalit na signature. Ang signature kasi guys ay ating identity and our intent na rin. Okay? So, once na nag-sign tayo ng mga documents, yun yung ating mga signature. So, wala namang hiningi sa akin na ibang requirements nung ako ay nag-renew. Ang pinakita ko lang guys ay yung confirm online appointment. Number 2 is yung accomplished application form. And then, number 3 is yung original and photocopy of your old passport. And then, your certificate of marriage. Ayun lang yung hiningi sa akin. Okay guys, pagdating sa ID, hindi po ako hininga ng kahit na anong ID. Siguro dahil renewal lang po ang kinuha ko or renewal lang passport lang ito. Pero, base sa mga narinig ko or sa mga nabasa ko, ang hinihingi na ID kapag ikaw ay less than a year ng married ay yung dati mo pa ring ID. Okay? Yung maiden name mo pa rin. Pero kung more than a year na married na kayo, ay hinihingan kayo ng ID na kapareho doon sa surname na gagamitin mo. Yun lang po yung ID na hingi nila. Unless hingan nila kayo ng iba pang documents or IDs na kailangan nila. Yung mga married women has an option but not a duty to use the husband's surname. So, hindi naman sa pilitin guys yung paggamit ng husband's surname. Nasa'yo yan kung gusto mong gamitin or hindi. So, ano nga ba yung mga option dito ng mga married women on how to use the husband's surname? Here in the Philippines, guys, the married woman has an option but not a duty on how to use the husband's surname. Therefore, upon the marriage, the married woman has an option to continuously use the maiden name. Or, number 1, ito yung tinatawag natin, ito yung option natin, no?
Ito yung tinatawag nating hyphenated surname. Her maiden first name and surname and add her husband's name. Bibigyan ko kayo ng example, okay? So, Ana Cruz Tan. Ang apelyido ng husband ay Fernando. So, magiging Ana Cruz Tan hyphen Fernando. Ayan yung hyphenated surname. Ayan din yun guys, yung ginagamit ko na format ng aking surname. Ayan. Number 2 is, ito yung tinatawag na traditional. Her maiden first name and her husband's surname. Okay. Ana Fernando. Yun lang yung kanyang magiging pangalan. Or Ana Tan Fernando. Number 3, her husband's full name but prefixing a word indicating that she is his wife, such as Mrs. Hindi ito ginagamit. Hindi pa ako... Okay, minsan lang yata ito ginagamit ng mga babae, okay? Hindi lahat ay gumagamit nito. Ang kadalasan ginagamit ay yung number 2, yung traditional na option natin. Ayan. Once na nagpalit ka guys ng surname, ay hindi na yan napapalitan or you cannot resume or revert to your maiden surname, maiden name. Wala tayong certain na specific laws about that kung paano tayo or kung pwede tayong bumalik sa dati nating maiden name. Ayan, so napapalitan lang yan kung number 1, death of husband. Ayan, namatay na ang iyong husband. So, mayroon kang option na bumalik sa dati mong maiden name. Number 2 is divorce. Number 3 is annulment. Or number 4, the nullity of marriage. Kung wala kayang number 4 na yan, hindi ka pwedeng bumalik sa dati mong apelyido. Like, nag-away kayo ng asawa mo and then ayaw mo na gamitin yung kanyang apelyido, ay hindi po pwede yan. Okay? So, kahit na naghiwalay kayo, pero hindi legal ang inyong paghihiwalay, ay wala kang choice kundi yun ang gagamitin mong surname. Ang ginagamit ko guys ay hyphenated surname. So, ayun yung pinili ko. Ayun lang guys yung ating video for today and I hope may natutunan kayo. And then if you have any more questions, just comment down below and then try natin i-answer yan. Ayan. Thank you so much guys for watching my video and I'm gonna see you guys on my next one. Thank you. Bye!